Bakit hinatid ng Diyos Ama ang
rangang espiritual. Ngayon po, dahil sinasabi natin na ang ikatlong kadahilanan ng Panginoon ay magsilbi itong COVID-19 bilang kanyang pangsala o screen o salaan para masala niya yung kanyang tunay na anak doon sa mga anak niya sa labas. Ito namang ikaapat na kadahilanan ng ating Diyos Ama kung bakit inihatid niya itong COVID-19 dito sa ating daigdig ay ganito. Ang ikaapat po na dahilan ay para iparamdam sa atin at matutunan natin kung nasa anong kapanahunan na tayo sa kanyang mga plano dito sa daigdig at sa buhay ng mga tao na nandito. Kasama na yung mga nakalipas na henerasyon at patungo sa mga darating pang panahon. Ito ay karugtong mga ikatlo niyang kadahilanan o karugtong nung yung COVID-19 ay nagsisilbing pansala, screen ng ating Panginoon. Karugtong ito ng kanyang ikatlong kadahilanan kung saan sinabi natin na sa pamamagitan ng COVID-19 ay sinasala ng ating Panginoon at idinadaan niya sa kanyang threshing floor. Subalit itong pang-apat na dahilan naman, idinadaan niya sa threshing floor ang kanyang mga anak. Subalit itong pang-apat na dahilan naman ay tumutukoy naman sa kapanahunan natin at o mga palatandaan o mga signos o signs na kaakibat ng panahon na ginagalawan natin ngayon. Pero bago po natin talakayin itong ikaapat na dahilan ay sagutin muna natin yung argumento ng maraming scientifically minded na tao na sinasabing wala namang kinalaman ng Diyos dito sa COVID-19. At batay sa kasaysayan ng daigdig, ay tulad din lang ito sa mga iba pang pandemya na nauna ng sumulpot at naglaho o nawala rin sa kasaysayan ng tao. Sa makatuwid, ito ay likas talagang dumarating at kusaring nawawala. Tulad ng Black Death o yung tinatawag nilang bubonic plague na tumama noong ika-13 siglo at bumalik noong ika-16 na siglo, na tulad din naman ng Spanish flu na tumama noong 1918 hanggang 1920, at tulad ng mga nauna pang mga pandemya dito. So sa madaling sabi, kagaya ng mga naunang pandemya, ito raw umanong COVID-19 ay huhupa at mawawala rin at pagkatapos ay babalik rin sa normal na buhay ang mga tao. Ganito ang katwiran ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at nagsasabi na lahat naman ng bagay o pangyayari sa mundo ay pwede namang ipaliwanag ng science o ng mga scientifically accepted principles ng physics, ng chemistry, ng biology, at lahat ng uri ng science na ginagamit natin ng tao. Ang sabi nila, itong science o iba't ibang uri ng science na ito yung pundasyon ng kasalukuyang kaalaman natin at siyang dahilan kung bakit ganito ang level ng sibilisasyon ng tao. So, ang sinasabi nila, dahil sa science, lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag at kayang suportahan ng mga pragmatic evidence. At walang kinalaman dito ang Diyos. O sa madaling sabi, walang Diyos. Ganito ang katwiran ng mga pangkaraniwang atheist
yung mga taong hindi naniniwala sa mga spiritual na bagay, sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Pero ito ang sasabihin natin, kung si Albert Einstein nga, biglang na blanco, na parang tumama sa pader, sa kapipilit niyang hanapin ang dulo ng kanyang teorya tungkol sa general at special relativity, ang tanong, may natagpuan ba siya? Nakarating ba siya sa dulo? Ang sagot, wala. Bigla na lang siyang nagkaroon ng doubt, ng agam-agam sa sarili. Kasi ang tinamaan niya ay ang infinite. Saan siya aabot kung tumama siya sa infinite knowledge? Wala. Wala siyang nakitang dulo. So, bigla siyang nagkaroon ng doubt at dahil sa in-entertain niya yung doubt, bigla na lang sinabi sa sarili na siguro nga may Diyos. Yun yung kanyang konklusyon bago siya namatay. Nagkaroon siya ng doubt at bagaman yung sinasabi niyang Diyos na parang nakita niya ay hindi ito yung sinasabi natin dito sa Biblia. Pero sa isang banda, nagkaroon ng doubt yung kanyang mga ginagawa, yung takbo ng kanyang isip na ang sinasabi ng mga scientifically minded ay ang lahat ng bagay kaya daw paliwanag ng science ng pragmatic evidence. Bakit si Einstein umabot sa dulo at wala naman siyang nakita at wala naman siyang naabutan? So, dahil doon, nagkaroon siya ng doubt at sinabi niya sa sarili niya bago siya namatay, marahil nga siguro may Diyos. Napaisip siyang bigla. So, hindi lang si Albert Einstein ang ganun. Si Stephen Hawking, yung mamang physically disabled, matindi mag-isip ito, scientist din. Bago lang ito si Stephen Hawking. Ang tanong, sa paghahanap ba ni Stephen Hawking ng theory of all things, meron ba siyang narating o napatunayan? Meron ba siyang natagpuan na theory of all things? Ang sagot po ay, kagaya ni Einstein, wala rin. Mas magaling pa ba ang mga atheist kay Albert Einstein o kay Stephen Hawking? Hindi ko po sasagutin yan. Meron po pong ito, isang tao, kinamatayan na lang niya yung kanyang paniniwala. Pero ganun din, hindi rin ito naniniwala sa Diyos. Ang tinutukoy ko po ay si Steve Jobs. Si Steve Jobs ng Macintosh, ng Apple Computers. Si Steve Jobs na nakaimbento ng tablet. Tablet, ginagamit natin ngayon. Android phones. At yung mga iPhone na ginagamit natin na usong-uso ngayon, yan daw ay nilikha ng creative mind ni Steve Jobs. Pero ito na nga, nakita ba ni Steve Jobs yung epekto, implikasyon ng kanyang tablet, ng kanyang iPhone sa kasalukuyang henerasyon? Nakita niya ba yan? Hindi po. Bakit hindi niya nakita? Namatay na siya sa cancer eh. Yun po. So, hindi niya nakita yung
pinagdiriwang nila na imbensyon niya. Yung epekto ng kanyang imbensyon na tablet at saka iPhone at yung epekto o implikasyon nito sa kasalukuyang henerasyon ng tao. Hindi nakita ni Steve Jobs kasi namatay na nga siya sa cancer. So, sabi sa scientific theory ng mga scientifically minded na tao, there is no God. Sabi nila, life on earth is a product of random incidents and occurrence best explained by evolution. So yung buhay natin, living things, hanggang ngayon evolution pa rin ito para sa kanila. Walang miracle, ang buhay ay hindi milagro, ang buhay ay bunga ng evolusyon. Ay kung ganun po, wag na tayong makipagtalo, wag na tayong makipag-argumento kasi pare-pareho naman pala tayong putok sa buho o kaya ay singaw sa lupa. O di sige, maniwala na kayo sa ganyan at hindi na kami makikipagtalo sa inyo. Pero ito lang, ang hindi alam ng mga taong ito ay sila ang pruweba. They are the proof or the proof sorry. They are the proof o pruweba of the veracity or the truthfulness of the words of God na hindi nila kinikilala. So, hindi sila naniniwala, pero ang hindi nila alam, sila yung pruweba ng hindi nila pinaniniwalaan. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Ito po yung pagkakasulat. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing, and following their own evil desires. They will say, "Where is this coming he promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has been since the beginning of time." So yun po. Asan daw? So hindi sila naniniwala. Asan daw yung sinasabi na magbabalik daw muli? Kung sino man yung magbabalik muli. Sinasabi nila, wala naman. At saka ang mga pangyayari, ganoon daw talaga. Kung ano yung mga nangyayari nung pasimula, yun din naman yung nangyayari hanggang kasalukuyan. Scoffers ang tawag sa kanila ni Peter the Apostle. Point blank na sila ang tinutukoy ng salitang ito na nagpapatotoo na hindi pa man sila sinisilang, alam na darating sila at sila ang pruweba ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi itong verse na to na nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 ay mahigit 2,000 taon nang nakasulat. Mula nang ito'y isinulat noon hanggang ngayon. Panahon pa ni Pedro, apostol. Anong taon ba yun? So, hindi pa sila pinapanganak, hindi pa sila dumarating, hindi pa sila sinisilang sa mundong ibabaw, ay sinabi na darating sila at magkakaroon ng mga ganitong klaseng tao. So ngayon, itong ika-4 na kadahilanan ng Diyos Ama kung bakit niya inihatid dito sa mundong ibabaw ang COVID-19 na sinasabi natin karugtong naman ng ikatlo, ito yung sinasabi natin na
karugtong nga nitong pinakahuling sinabi natin sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 o kaugnay nung sinabi ni Peter tungkol sa mga scoffers. Ito yung sinasabi ng Diyos Ama na dapat maramdaman at matutunan natin yung kapanahunan na kinalalagyan natin ngayon at relasyon nito sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan. Ginagawa ito ng Panginoon. Pinipilit ng Panginoon na maramdaman natin at ipaalam sa atin kung nasa anong kapanahunan na tayo ngayon batay sa kanyang mga plano para tayo ay ihanda sa mga darating pang araw. Ihanda sa mga susunod niyang plano. Sa isa pong diskurso ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo kung saan hinahanapan nila ang Panginoong Hesus ng mga palatandaan o mga signos o mga signs mula sa langit. Mababasa po natin ito sa Matthew 16, 1 to 4. Ganito po ang sagot ng Panginoon sa mga Pariseo na nagtatanong sa Kanya tungkol sa mga signos o naghahanap sa Kanya tungkol sa palatandaan. Jesus answered, "When evening comes, you say, it will be a good day for the sky is red. And in the morning you say, stormy weather today, for the sky in the east is red. If you know how to interpret the appearance of the sky, why can't you interpret the signs of the times?" Matthew 16 verse 2 to 3. Gustong subukin ng mga Pariseo at Saduceo ang Panginoong Hesus dito sa binasa natin talata. Gusto nilang subukin ng Panginoong Hesus at hinahanapan siya ng mga palatandaan na kung siya nga ba ay talagang galing sa langit o siya ay isang Diyos o siya ay anak ng Diyos batay sa mga naririnig nila. Pero sila ay binara ng Panginoon. Binara sila ng Panginoon kung kaya nga sinabi ng Panginoon na kayo nalalaman ninyo ang magiging takbo ng panahon, kung ang panahon ba ay magiging maaraw, mabuti sa pagtatanim o masama, maulan o stormy, kumbaga. Nalalaman nila yan batay sa pagtingin nila sa itsura ng kalangitan ng mga ulap. So sabi ng Panginoon, if you know how to interpret the appearance of the sky, why can't you interpret the signs of the times? So, batay doon, binara sila kasi sabi nga, nalalaman nyo kung anong mangyayari kung magiging maganda ba o mabuti ang Panginoon, ay ang araw o ito ay magiging maganda sa pagtatanim o hindi, batay sa itsura ng langit na nakikita nila. Kung kaya nilang gawin yun, bakit hindi nila ma-interpret yung signs of the times, yung palatandaan ng kanilang panahon? Sa ganong binitawan ng salita ng Panginoon, sila ay iniwanan niya. Pero, sa kanyang pambabara, dinugtungan naman niya ang kanyang sinabi ng ganito. Hindi lang niya binara itong mga Pariseo at Saduceo o Sadducees dahil nakikita niya, nababasa niya ang nilalaman ng kanilang puso, ang motibasyon nila. Hindi lang niya sila binara, kundi meron siyang sinabi na patutsada sa kanila, pero hindi nila ito naintindihan.
Kasi matapos silang barahin ng Panginoon, ito naman ang kanyang sinabi. An evil and unbelieving people want a sign, but no sign will be given them except the sign of Jonah. And Jesus left them and went away. Matthew chapter 16 verse 4. Dalawang salita ang nilarawan sa kanila ng ating Panginoon. Evil at saka unbelieving. Pero ganoon pa man, sinabi naman ng Panginoong Hesus na bagaman binara sila at sinabing evil at unbelieving, ay sinabi naman niya na ang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa Panginoong Hesus, nasa Kanya, ay makikita nila sa palatandaan ni Jonah. Basahin po natin kung ano itong palatandaan na binabanggit ng Panginoong Hesus tungkol sa palatandaan ni Jonah. Basahin po natin sa Matthew chapter 12 verse 40. In the same way as Jonah spent 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so will the Son of Man spend 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Matthew chapter 12 verse 40. Hindi po nila magigets ito. Hindi po nila ito maiintindihan at hindi nga nila naintindihan itong palatandaan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Palatandaan na kanilang hinihingi at gusto nilang makita sa Kanya na magpapatunay na Siya ay galing sa Diyos. Hindi nila ito maiintindihan dahil ito ay tumutukoy sa hinaharap nila o sa future. Tumutukoy itong talinhagang ito, sa pagpako sa Panginoong Hesus sa krus at pagkamatay niya ng 3 araw bago siya isilang muli. Paano po nila maintindihan yun? Samantalang buhay na buhay pa ang Panginoong Hesus nung kausap nila, nung hinahanapan nila ng palatandaan o ng signs o ng signos. At yung sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa palatandaan ni Jonah ay tumutukoy pala sa Kanya na magaganap sa hinaharap nila. Hindi nga nila maintindihan yun. Subalit at lalong hindi pa nila maintindihan ay yung espiritual na katotohanan na ang palatandaan o signs o signos na hinahanap nila sa Panginoong Hesus, kung siya nga ba ay galing sa langit o hindi, na ito palang palatandaan na hinahanap nila sa Kanya ay walang iba kundi sila mismo. Itong mga Pariseo at mga Saduceo at yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Sila mismo yung palatandaan o yung signs na hinahanap nila. Hindi nila makikita yon sa sarili nila. Dahil inilarawan sila ng Panginoong Hesus na evil at unbelieving people. Sila yon. Basahin po natin sa isang parabola o talinhaga na binanggit ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45. Ito rin ay isang propesiya tungkol sa kanila, mga evil at unbelieving people. Ganito po ang sinabi. When an evil spirit goes out of a person, it wanders over arid wastelands, looking for a place to rest, but it cannot find any. Then it says,
I will go back to my house, which I had left. So it goes back and finds the house empty, clean, and in order. Off it goes again to bring back with itself, this time, 7 spirits, more evil than itself. They move in and settle there, so that this person is finally in a worse state at the end than he was at the beginning. This is what will happen to this evil generation. Ang sinasabi po ng Panginoon Jesus tungkol sa evil generation ay sasama pa ito sa paglipas ng panahon habang lumalapit sa wakas ng panahon. Ito po yung nasa Matthew chapter 12 verse 43 to 45. Mga kaibigan, tumutukoy po iyon sa mga mangyayari at kasalukuyang nangyayari na nga sa panahon o henerasyon natin sa ngayon. Ito po ang palatandaan o senyales o signs o signos na gustong iparamdam, ituro ng ating Panginoon o ipaalam sa atin. Nais niyang iparamdam sa atin kung nasa anong henerasyon o kapanahonan na tayo ngayon. At ang kanyang binabanggit ay ang evil generation at ang mga unbelieving people, yung mga scoffers na lalala at dadami sa paglipas ng panahon. Mga kaibigan, hindi na po natin babanggitin yung survey na ginawa sa Amerika nung Gallup poll. Itong Gallup poll, isang kumpanya sa Amerika na nag-survey noong unang bahagi ng 2019, kung hindi ako nagkakamali. Napatunayan nila batay doon sa survey na malaking bahagi ng mga tao sa Amerika ngayon, lalo na itong mga millennials, ang hindi na naniniwala sa Bible at sa Diyos, salita ng Diyos. Tinanong sila kung ano yung kanilang pagtrato, pagtingin ukol sa Biblia. Ang sagot po ng mayorya ay ang Biblia daw ay isang book of fables o libro ng mga alamat. Ay, mga alamat lang pala. Opo, yun po ang marami o mayorya doon sa mga kanilang na-survey. So, hindi na tayo masusurpresa sa kung ano yung nagaganap sa bansa nila ngayon. Bagkus, ipagpanalangin na lang natin. Pero ang sinasabi, ito po yung patunay. So, palatandaan o senyalis ito, itong mga bagay na nagaganap na gustong ituro sa atin ng panahon at ng Panginoon na tumutukoy sa kung anong kapanahonan meron tayo ngayon, kung nasaan na tayo sa kanyang mga plano. Ito yung nararapat nating maramdaman, malaman, matutunan, kaya merong COVID-19. At ito yung ikaapat na kadahilanan. At kaya niya ginagawa ito ay para mapaghandaan natin siya. Ito po yun. Itong COVID-19 ang magpapatunay na sa kabila ng aral na ibinibigay nito sa buhay ng mga tao, yung hirap, yung sandamakmak na nawala ng hanap buhay, yung hindi ka makakilos ng maayos dahil sa restriction, sa quarantine, yung dami ng taong namatay. Sa kabila ng ganitong mga hirap na nararamdaman ng tao, ay kabaligtaran ang reaksyon.
ng nakararami. Dapat kasi kung ganitong mga bagay ang nangyayari sa buhay ng tao, dapat tumatawag siya sa Panginoon. Naghahanap siya ng kapangyarihan na makakatulong sa kanya para maibsan yung problema. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Lalong dumadami yung mga hindi naniniwala. Hindi ba ganyan yung mga binasa natin kanina? So, ito pong COVID-19 ay kung saan itong kabaligtaran ang sinasabi nating nangyayari na sa halip na mapalapit tayo sa Diyos ay lalong maraming tao ang lalong napapalayo sa Diyos at lalong hindi naniniwala, ay ito na yung gusto niyang iparamdam sa atin na nandito na tayo sa ganitong panahon ngayon. At gaya ng sinabi, binasa natin sa verse kanina, sabi, it will get worse, lalala pa habang lumalapit tayo sa kanyang kapanahunan. So, mga kaibigan, wag na po tayo maglublob sa mga social media. Hindi natin kailangan kasi kahit saan ka tumingin, kahit anong balita ang tingnan mo, patindi ng patindi yung mga balitang nababasa natin, napapanood natin sa TV, kanya-kanya na ang mga tao, kanya-kanya na rin ang mga bansa. Hindi niyo po ba napapansin yon? So, wag na po tayo maglublob doon kasi lalo lang tayong maliligaw. Hindi natin kailangan tumingin na ron. Simple lang ang sagot. Yung unang kadahilanan kung bakit may COVID-19, yung sagot, yung templo ng Panginoong Diyos, Ama, ay itong physical natin katawan. Dapat tumingin tayo papaloob, wag nang papalabas. Dahil iba na yung itsura nung nasa labas. Tumingin na lang tayo papaloob. So yun po, ito po yung pang-apat na dahilan. Patunay ito ng katotohanan nung binasa natin sa Matthew 12:43 to 45. Basahin po ulit natin kung hindi pa kayo nakukumbinse. Kasi po, yung binasa natin kanina, kung ngayon nyo lang ito nasumpungan, itong talatang ito po ay isang talinhaga na mahirap intindihin kasi marami nga sa atin hindi naman naniniwala sa mga espiritu. Ang tinutukoy nito ay espiritu. At ganito yung kanyang pagkakasulat. Basahin po natin. When an evil spirit goes out of a person, it wanders over arid wastelands, looking for a place to rest, but it cannot find any. Then it says, I will go back to my house which I had left. So it goes back and finds the house empty, clean, and in order. Off it goes again to bring back with itself, this time, 7 spirits more evil than itself. They move in and settle there, so that this person is finally in a worse state at the end than he was at the beginning. This is what will happen to this evil generation. Matthew 12:43 to 45. Lalala po. Yun yung sinasabi dito. Hindi tungkol sa mga evil spirits, kundi lalala yung kasamaan sa daigdig na ating ginagalawan. At dadami pa yung unbelieving people. Kagaya nga ng sinabi natin, itong COVID-19 ay yung pansala ng Panginoon. Dito pa lang sa dinaraanan natin, nararanasan natin COVID-19, nagkakaalaman na kung sino yung tunay sa Kanya at sino yung
hindi tunay. Tandaan po natin, ikinabit ng Panginoong Hesus yung evil generation sa unbelieving people. Okay lang sana kung ordinaryong araw o panahon ngayon. Pero nasa gitna tayo ng pandemya ng COVID-19. Unbelieving pa rin. So, totoo na worse ang kinahihinatnan. Ngayon po, ang lahat ng bagay na ito ay naghahatid sa atin sa panglima at huling kadahilanan kung bakit hinatid ng Panginoong Diyos itong COVID-19 sa ating daigdig. Mahirap po itong intindihin pero tatalakayin pa rin natin. Ito pong ikalima at panghuling kadahilanan ng Panginoong Diyos ay resulta ng ikatlo at ng ikaapat na kadahilanan. Atin pong balikan yung paniniwala sa simula na nagsasabing hindi raw magagawa ng Panginoong Diyos na isang napakabuting Panginoong Diyos sa atin, mga anak niya, ang idaan tayo sa matinding pagsubok gaya nitong COVID-19 na halos ikapahamak at ikadurog natin na nagresulta na sa pagkamatay ng sandamakmak na tao mula nang ito ay pumutok sa unang bahagi ng taon na to. Mga kaibigan, sino po tayo para pangunahan ang Panginoong Diyos? Na hindi raw ito kayang ibigay ng Panginoong Diyos sa atin, na hindi niya tayo kayang ipahamak sa isang sitwasyon na halos ikadurog natin, ikamatay ng sandamakmak na tao at hanggang ngayon naghihirap pa rin ang napakaraming tao. Yung mga jeepney driver na mamalimos na lang, ang daming nawala ng trabaho, ang daming walang makain, nagugutom dahil dito. Sabi ng iba, hindi raw kayang gawin ng Diyos Ama yan sa atin dahil mahal niya tayo. Yun yung unang sinabi natin na paniniwala ng iba. At ito raw COVID-19 ay galing daw sa Diablo. Ang sabi natin sa kanila, patay sa unang video na ginawa natin, wag na po natin ipilit yan. Wag na po natin ipantay ang Diablo sa kapangyarihan sa ating Panginoon. Wag na po natin isipin yon at wag na po natin ipilit yan dahil pinalalabas po natin na parang hindi tayo kayang turuan ng Panginoong Diyos. Kasi kung ganyan, hindi tayo pwedeng idaan ng Diyos sa ganyan, hindi nga tayo matututo. Diba, ang mga magulang para turuan na kanilang mga anak, maraming pagkakataon, pinapalo tayo o pinagsasabihan tayo ng masakit sa atin. Yun yung paraan ng pagtuturo. Yun din yung ikinatwiran ni Haring Solomon at marami pang salita sa Biblia na dapat dinidisiplina ng magulang kanilang mga anak para matuto sa matuwid na daan. Ganun din naman ang Diyos Ama. So, sino po tayo para pangunahan ang Ama natin sa langit batay lang sa kagustuhan natin o dahil nahihirapan tayo dito sa COVID-19? O kaya ay pinangungunahan natin ang Panginoong Diyos dahil sa maling pagkakaintindi ng iba sa kanyang salita o ang masaklap batay marahil sa maling turo ng ilan. Huwag na po natin ipilit yan, lalo po tayong nagkakasala. Ngayon po, itong ikalimang kadahilanan ng Diyos Ama na sinasabi natin parang siyang pinakamahirap tanggapin ay ito po. Itong COVID-19 ay inihatid sa atin ng Diyos Ama para tayo ay dalhin sa isang yugto
ng kanyang plano sa daigdig na kung saan maranasan natin ang emosyonal, mental, at psikolohikal na kalituhan patungo sa panibagong antas ng kanyang plano sa sangkatauhan. Opo, tama po ang inyong narinig. Kalituhan. Kalituhan ang hatid ng ating Panginoon dito sa COVID-19. Hindi ba? Tulirong-tuliro na nga ang sangkatauhan ngayon eh. Tignan nyo yung Pangulo natin. Hindi na halos alam ang gagawin. Tignan nyo yung Pangulo ng Amerika, yung China, yung iba pang bansa. Hindi ba tulirong-tuliro na sila? O pare-pareho na tayong tuliro. O kaya wag na kayong tumingin sa social media. Wag nyo nang tingnan ang panlabas. Panloob na lang. Ilagay nyo sa inyong puso at kalooban ang Panginoong Diyos at ang pagpuri sa Kanya. Pagtalima sa Kanyang mga kautusan. Gawin po natin yon. So, opo, kalituhan, panglimang kadahilanan ng Panginoon ay upang tayo ay malito. So, bakit? Para tayo ay malito. Ngayon po, bago ko ipaliwanag yan, para po sa mga nagsasabi na itong COVID-19, kasi parang ang hirap intindihin bakit kagustuhan ng Diyos Ama na tayo ay malito. Ganito po kasi yan. Para po sa mga taong nagsasabi na itong COVID-19 ay tulad din lang ng ibang pandemya na dumating at pagkatapos ay lilipas din kagaya ng iba pang pandemya na normal daw na normal na nangyayari, nagaganap sa daigdig at pagkatapos ay babalik din sa normal ang sangkatauhan matapos ito lumipas. So para sa mga nagsasabi ng ganito, kung inaakala po ninyo na itong COVID-19 ay limitado lang sa usaping pangkalusugan o isa lang virus na umaatake sa kalusugan ng tao, nagkakamali po kayo. Hindi nyo po isinasaalang-alang, ikinukonsidera sa inyong pag-iisip yung katotohanan na itong COVID-19 ay tumama na rin sa estado ng global economics. Global economy po. Hindi lang usaping pangkalusugan, kundi usaping pangkabuhayan, usaping pangnegosyo, usaping pangtrabaho. Hindi nyo rin isinasaalang-alang o kinukonsidera na itong COVID-19 ay tumama na rin, nagkaroon na rin ng implikasyon sa geopolitics o pandaigdigang politika. Yung pag-iisip po ninyo na sinasabi nyo itong COVID-19 ay lilipas din lang tulad din ng ibang pang pandemya sa daigdig, hindi nyo po naisip na dahil dito sa COVID-19 ay pumasok na sa global recession ang pandaigdigang ekonomiya sa tindi ng mga nagbagsakang negosyo, sa tindi ng mga nawalan ng kabuhayan. Hindi na po normal ang ekonomiya o ang kabuhayan ng daigdig. Pumasok na po tayo sa global recession. Hindi ko nga alam kasi may nagsasabi na sabi nila hindi na raw ito recession, papunta na raw ito sa depression, global depression, mas malalang estado ng kabuhayan, ng ekonomiya.
At dahil sa recession na ito ay tumama, nakaapekto na rin sa takbo ng isip ng mga pandaigdigang leader nung geopolitics na sinasabi natin. Alam niyo po ba na itong COVID-19, hindi pa man tumatama sa daigdig, unti-unti nang bumubulusok baba ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya nga bago tumama ito, itong mga nakaraang taon, ay nakita natin naggirian ang Amerika at China sa trade war. Nagkaroon ng trade war. Di pa man nagkakaroon ng COVID, nag-aaway na si Trump at saka si Xi Jinping. Meron na silang trade war. Yung trade war nila ay nakaugat yan sa unti-unting pagbulusok ng pandaigdigang ekonomiya at pinalala yan nitong COVID-19. Kaya nga natin sinasabi na ito ay pumasok na tayo sa global recession. Ngayon po, hindi po sa pananakot sa atin o sa inyo, sa kasaysayan po ng daigdig, ay noong nangyari itong global recession, tinatawag nilang depression, pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya noong 1930s. Noong nangyari ito, ang daigdig po, yung mga leader ng mga bansa, sila po ay nauwi sa away-away o nauwi sa ikalawang pandaigdigang digmaan, Second World War. Yun po yung resulta nung recession nung 1930s. Hindi po sa pananakot. Kaya nga po sinasabi po natin, huwag na kayong tumingin sa social media kasi madadown lang kayo. Huwag na kayong tumingin sa labas, tumingin na lang kayo sa loob. Yun po yung unang dahilan. Tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na tumingin na lang sa loob natin at makasama na lang natin siya doon. So, hindi sa pananakot, gaya ng sinabi ko, itong COVID-19 ay nagresulta na sa ngayon sa global recession ng global economy. Bumabagsak na, bangkarote ng ekonomiya ng mga malalaki, makapangyarihan, mayayamang bansa sa sandaigdigan. Di lalo na yung ekonomiya natin, Pilipinas, hindi naman tayo ganun kayaman, hindi naman tayo ganun kalakas. Kung sila nga na mayayaman, nagbabagsakan na ekonomiya nila. Ano pa yung sa atin? At ito, gaya nga ng sinasabi ko, hindi sa pananakot, noong 1930s, nauwi ito, yung tuloy-tuloy, bumilang ng taon, 1940s, umpisa na ng Second World War. Ganun po ang nangyari. Bumilang ng 10 taon na kahirapan, nauwi sa malawakang digmaan. Nakakatakot, di po ba? So, basahin po natin itong sinasabi natin na itong COVID-19 ay hindi lang usaping pangkalusugan, kundi usaping pang-ekonomiya at usaping pang-politika ng sandaigdigan. At ang layunin ng Panginoon ay upang isalang tayo sa isang emosyonal, mental, at psikolohikal na kalituhan. Bakit kalituhan? Kasi may kaugnayan doon sa bilao na tayo ay sinasala. Gusto niyang makita kung sino yung totoo, sino yung hindi. Basahin po natin itong Hosea chapter 8 verse 7. Ganito po ang sinasabi. As they sow the wind, they will reap the whirlwind. Stalks without flower, they will never yield flower, or if they do, foreigners will devour it. Hosea 8:7. Ito pa pong isa. Total, binabanggit natin yung
estado ng kalituhan o confusion. Ito pa, sa Hosea 9:7 naman, sinasabi, "The time of punishment has come. The day of retribution is here. The people will know it. Their pastors will go out of their mind. The visionaries will become like madmen, because your defeat will be as great as your sins have been." Kalituhan, confusion, hindi mo na alam kung ano, hindi mo na alam kung saan. Ito pa, sa libro ni Amos, chapter 8, verse 12, "Men will stagger from sea to sea, wander to and fro, from north to east, east to west, searching for the word of God, but they will not find it." Wow! Sinulat na ilang libong taon bago pa nangyari yung sinasabi nating unbelieving generation. They will search for the word of God. Ito, naghahanap, kahit anong gawin natin, maghanap tayo ng kasagutan sa mga problemang ito, sa kalituhang ito. Sinasabi, hindi natin matatagpuan kung hanggat hindi patapos ang Panginoon sa mga gusto niyang mangyari. Isa pa po, basahin din natin sa Hosea ulit. Hosea chapter 10 verse 13. "For your part, you planted wickedness, reaped evil, and ate the fruit of falsehood. When you rely on your own strength and your many warriors, confusion will overcome your people." Malinaw. Malinaw. Masyado tayong umasa sa sarili natin. I am the captain of my ship and the master of my soul. Whether God exists or not, I shall prevail. I shall win. I shall achieve. Di po ba? Self-confidence pa nga Sinasabi natin, sige, tayo pala ang Diyos nating sarili. Tama. O di magkalituhan na. Kaya tayo dinadaan dito ng ating Panginoon. So ito pa. Basahin naman natin sa Micah chapter 2 verse 3. "This is why the Lord speaks. I am plotting evil against this whole family, from which your necks cannot escape. You will no longer walk with head held high, for it will be an evil time." Hala, Diyos ko po, maglakad ka ng tingala. Sabi ng Diyos, hindi mo na magagawa yan. Bakit? Evil time. Sino naghatid? Panginoong Diyos. Bakit niya hinatid? We planted evil. Ba, yun yung resulta nung ito na. Huwag na tayong magtaka sa nagaganap ngayon. Mga kaibigan, hindi po ba hinatid ng Diyos Ama itong COVID-19 sa daigdig na kinaroroonan natin ngayon? Inuulit natin yung tanong. Hindi po ba? Beno, para po sa mga hindi naniniwala at hindi maniniwala hanggang sa dulo, nais po natin ipaalam sa inyo na meron po tayong tinatawag na tadhana. Isinulat na yan ilang libong taon pa sa nakaraan bago itong kapanahonan natin. Ito po yun. Many will be purified, cleansed,
and proven. The impious will go on doing evil. None of them will understand anything. Only those with wisdom will understand. Daniel chapter 12 verse 10. So, kanino po tayo matatakot o kanino tayo dapat matakot ngayon? Sa dyablo po ba o sa Diyos Ama? Alamin po ninyo ang sagot sa tanong na yan, mga kaibigan. Sa ngayon, manalangin po tayo. Panginoon, aming amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay at sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin para makilala ka. Ama, idinadalangin po namin na ikaw na po sana ang maghari sa lahat ng aspeto ng aming buhay dito sa mundong ibabaw. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at dinedeklara na walang ibang dakila kundi ang amang Diyos sa langit. Amen.